yung pong gumagawa ng machinations tungkol dito, yung po nagmamaniobra. Nako, maniwala ho kayo, kung ang objective ninyo, matanggal ang pangalan ni Bongbong Marcos sa balota, magwawala po ang tao. Kung ang objective po ninyo, matanggal ang pangalan ni Bongbong Marcos sa pagkandidato, magwawala po ang tao. Napakasama po niyan. Magagalit po ang taong bayan dyan. Magwawala ang taong bayan dyan. At wag po nating payagan na sa panahon ngayon tanggalin yung pangalan nila sa balota para wag maiboto ang kandidatong nais natin magsilbi sa darating na panahon. Pabayaan natin ang taong bayan ang mamili at magpasya kung sino ang magiging leader nila sa darating na panahon. Sa pagdating ng panahon, ito yung isa sa mga pinakamalaking usapin na makakaapekto sa ating mga kandidato at sa ating halalan darating. Alam mo yung kaso nung kay President Bongbong Marcos, yung sinabi lang nag-file, yung hindi nag-file ng ITR. ITR po to hindi SALN. Kasi nga nung nangyari nung Vice Governor siya, dapat to nagpa-file ng ITR. Pero ang katotohanan MJ, at alam naman niya ni Ace, at maging kayo dyan sa SMNI, MJ, ang nagpa-file sa atin ng ITR ay yung HR natin. Diba? Yung Human Resources Department. Ang Kongreso, for example, hindi ako personal na nagpa-file ng ITR. Batay doon sa ITR natin, automatic naman dahil may sweldo tayo sa atin sa Kongreso, no? Bilang congressman may sweldo ka, tinatapyas kagad, binabawas yung sweldo mo. So nung nagkaroon ng EDSA Revolution, palagay ko, pati yung buong human resources ng lalawigan, kasi Vice Governor noon si Bongbong Marcos, nawala lahat. So walang nakapag-file. So ito yung tanong kanina ni MJ, ano yung isa sa inyo na pag-usapan ni Bongbong Marcos nung kayong mag-usap? Kasi di ba, anong kasalanan ko? Hindi naman ako nagpa-file ng ITR. Ang nagpa-file ng ITR ay yung HR ko. Yung buwis na binabayaran doon, automatic dapat yun. At sinusumite ng aming HR. Sabi, nung pagbalik niya, wala sila sigurong makitang kaso, ito yung nakita nilang ikinaso. Sabi ko, sir, ba't kayo pumayag mag-compromise? Nagbayad kayo na 7,000. Alam mo, sagot ni BBM, Mike, maglalaban-laban pa ba naman kami? Poproblemahin ko pa ba naman yung isang sitwasyon na parang alam ko namang harassment na ginagawa nila sa akin, ito na lang. Tama naman siya, no? Ito yung problema, 7,000, o bayaran ko na lang. So, never siya nagkaroon ng conviction. Ang sinabi lang yung 9 filing of ITR na hindi niya kasalanan. Ngayon, pag-iisipan mo, ba't hindi nilaban ni Bongbong Marcos sa Supreme Court? Pinuhin mo nga naman, ang kaso mo 7,000. Magtatagal ka sa Supreme Court, magpa-file ka, magbabayad ka pa kung ano pang ayusin mo. Ganon yung nangyari na kaso. So, when this was filed before, natalo na to, he was able to run as governor, he was able to run as congressman, he was able to run as senator. At nagitumandato naman ng vice president. Ngayon na nakikita nila na unstoppable, itinulak muli yung kasong to. But yan po yung nature ng kanyang kaso. Babalik ako ngayon kay MJ bilang SMNI. Di ba MJ? Diyan sa kumpanya ninyo, ikaw ba nagpa-file ng ITR mo? Hindi, di ba? Hindi ko. Hindi. Ang nagpa-file niyan ay yung HR mo rin. Parang yung pag-ibig. Ang nagbabayad ng pag-ibig mo, ang nagbabayad ng SSS mo, yung HR ninyo, dahil hindi mo naman kaya pa na asikasuhin isa-isa, di ba? Lump sum ang payment yan na ikinakaltas sa inyong mga sweldo. So, on the base of that, yan, kunyari, 10 years from now, biglang sinabi ng pag-ibig o ng BIR, hindi ka nagbayad ng pag-ibig. Teka lang bayad po kami dyan Dapat binabawas sa amin yan Dapat, di ba, HR, ang kumpanya namin, ang inyong idemanda. In the same manner, in the case of Bongbong Marcos, dapat yung HR ng Ilocos government at that time ang mademanda at hindi yung particular na individual. So, ito po ang nangyari at kaso ni BBM na pag-uusapan nila sa darating na panahon. Kaya sana at ito'y pinapaalam ko sa inyo, i-research nyo rin. Ganyan po kasimple yung issue na yan. And it should be dismissed, no? To my mind, immediately dismissed dahil walang kakwenta-kwenta at para bang nagugulo lamang yung ating demokrasya at yung ating proseso ng halalan. And ako, I'm warning people, yung pong gumagawa ng machinations tungkol dito, yung pong nagmamaniobra. Nako, maniwala ho kayo, kung ang objective ninyo, matanggal ang pangalan ni Bongbong Marcos sa balota, magwawala po ang tao.
Kung objective po ninyo, matanggal ang pangalan ni Bongbong Marcos sa pagkandidato, magwawala po ang tao. Yan po ay hindi tamang pamamaraan sa ating proseso ng halalan at proseso ng eleksyon. Kasi alam mo, MJ, Kong Ace, ang pagka ito'y tinulak nila at kahit manalo na si Bongbong Marcos sa Supreme Court, pero doon pa lamang sa balota, matanggal nila yung pangalan ni Bongbong Marcos at hindi na siya makasama sa pwedeng iboto. Napakasama po niyan. Magagalit po ang taong bayan dyan. Magwawala ang taong bayan dyan. Dapat irespeto at kilalanin natin ang proseso ng halalan at pabayaan natin ang lahat ng kandidato. Kasama si General Parlade, dapat hindi ma-disqualify. Pabayaan natin silang iharap ang kanilang sarili, ipresenta ang kanilang kandidatura at wag mo nating payagan na sa panahon ngayon tanggalin yung pangalan nila sa balota para wag maiboto ang kandidatong nais natin magsilbi sa darating na panahon. Ano ba yung sinasabing unity natin? No? Tinanong natin yan kay President Bongbong Marcos. Sinabi naman niya, hindi isang partido. I think it is best na pagka, kunyari na, sabihin natin tapos na eleksyon at tayo ngayon ay papasok na sa panibagong administrasyon. Una, kalaban pa rin natin yung pandemya. Whether oposisyon ka, kulay pink ka, kulay dilaw ka, kulay red ka, kulay blue ka, kulay green, kailangan tayong magtulong-tulong. No? Hindi natin necessarily pare-pareho tayo ng politika o pare-pareho tayo ng pananaw, pero kailangan tayong magtulong-tulong para ayusin itong pandemya. Hindi pwedeng yung mga lugar na hindi bumoto sa'yo, pabayaan mo na. Di ba na magkasakit na kayong lahat dyan, wala kaming ibibigay na ayuda. Kailangan tulong-tulong tayo, magkaisa pa rin tayo. Number 2, kailangan pa rin natin ituloy yung build. Kasi dito natin makikita na ang pagkilos ng ating ekonomiya. So, both in the local and the national, kunyari kami sa Quezon City, pinag-uusapan na namin paano namin papalakasin ang lokal na ekonomiya ng Quezon City. Ano yung mga kailangan nating ayusin in terms of taxes, in terms of incentives para yung mga negosyo magtuloy-tuloy. So, ito'y talagang pangkabuhayan. Maraming OFW dito ang naubos yung ipon. Mga maliliit na negosyante, sari-sari store, talagang nahirapan. So, ano yung mga sangkap na kailangan naming isagawa para naman matulungan sila, no, maibsan yung kanilang problema. Kung ano ba yan, magbigay ka ba ng programang pangkabuhayan, which is what we will do in Quezon City. Yung mga OFW ba, bigyan mo ng pautang, tulungan mo, which is what we are doing in the national and we will also do in Quezon City para maiayos natin sila. Of course, dito sa susunod na Pangulo, kailangan din niyang itulak talaga yung health programs, dire-diretso pa rin. Anong ibig ko sabihin? Bukod sa COVID, kailangan pa rin natin palakasin yung universal healthcare program natin dahil marami pa rin may sakit eh. Marami pa rin yung may problema. So ito yung kumbaga unity na inaasahan ko na darating. Pwede ngang yung kalaban natin Kong Ace na, di ba may mga konsyal sa iyo, provincial board. May mga konsyal dito na tumatakbo kay ibang partido o congressman kay ibang partido. Pero after nito, teka lang, tapos na yung isang araw natin o magsama na muna tayo. Ayusin natin tong programang to, problemang to, magdebate tayo o kinakailangan. Pero pagdating ng implementasyon, magkaisa tayo para higit sa lahat, ang unahin natin yung tao. Ano yung pangangailangan nila para dito sa pandemya? Ano pangangailangan nila para maibangon naman nila yung kanilang kabuhayan? Tingin ko ay isa sa mga magiging mariin na usapin sa darating na panahon. Una po sa lahat, ako po'y nakita ko na sa perspektibo ng Malacanang yung pagdi-disqualify. If you recall nung araw, pinag-usapan po nila yung kay FPJ, di-disqualify. Ako, and you can check the records, pati yung mga video interviews ko, ang sinabi ko, wag. Pabayaan nating tumakbo at magkaroon ng malinaw na pagpili ang ating mga kababayan. Hindi ho na yan natuloy at nagpresenta ang kandidatong si Mr. FPJ na mga panahon na yon. Ngayon naman nung dumaan ng kailan lamang, yung halalan ay pilit na pinapadisqualify si Senator Grace Poe. Again, I was against that. Ang sinabi ko rin naman, pinayagan nyo na nga mag-senador. Tapos ngayon, dahil malakas, bigla nyong iipitin. At hindi nga ho tama na batay dun sa kanilang sinasabi, para bang nawawalan ng pagpili o karapatang pumili ang ating mga kababayan. At later on, pinag-usapan din ang mismong Pangulong Duterte dahil dun sa kanyang substitution. Nagpapasalamat ako na pinayagan at pinagpatuloy ang pagkandidatura ng Pangulong Duterte at ngayon nga, naging Pangulo natin siya, sinusuporta natin siya. Ngayon sa kanyang pagtatapos, nakita naman natin ang pagdaan nitong bagong filing
na ginagawa na naman ng issue si Senador Bongbong Marcos at pilit nilang pinapadisqualify. Yan po muli, sa aking pananaw ay hindi tama at hindi dapat. Pabayaan natin ang taong bayan ang mamili at magpasya kung sino ang magiging leader nila sa darating na panahon.